Kaparehong araw, nagkasana ng operasyon ng Meralco kasama ang Philippine National Police, Northern Police District o PNP, NPD at ang Resibo. Kahapon, at around 3 to 5 onward, nagkakabit siya. Okay. And then nung nag-casing din naman kami sa lugar, nakita naman namin, may possibility talaga yung ginagawa niya is madali. Paano kung nasa loob na siya ng bahay? Di, kung nakikita natin nagkakabit, hindi rason natin makidaan tayo dun sa kanila. Pag nakita natin nakasabit sa din. Pagdating sa target area, isa-isa ng pumwesto ang mga operatiba ng PNP, NPD at Meralco. Makalipas ang 2 oras, isang lalaking nakaitim na damit ang lumitaw sa itaas ng bahay. Kumpirmado, siya na nga ang landlord na minamanmanan ng mga otoridad at ng Resibo. Siya sa taas yan, no? Pero hindi pa nagsasabit. Hindi pa nagsasabit. Oo, pero nagsabit na ba? Hindi pa, no? Ilang saglit pa, si Joselito ginawa na ang ipinagbabawal niyang teknik. Ayan. Ayun, nagsasabit. Ayun. Hindi, teka muna, hintayin natin yung Meralco. Ayun, nagsasabit na. Dahil huli sa akto ng Meralco at ng mga operatibang jumper moves ni Joselito, May solusyon! May tugon! hindi na ito pumalagpa. May aksyon! May ebidensya! Resibo! Wala rason ang may atraso! Ipantang mo lang ang Inakyat na rin ng mga teknisyon ng Meralco ang iligal na mga kawad na isinabit ni Joselito sa kanilang linya. Number 1 na nasabit niya doon sa linya ng Meralco na hindi dumadaan sa kontador. So, ibig sabihin, sir, yan po ay tinatawag na Illegal. Jumper. Nang maglabasan ng ilan sa mga kapitbahay ni Joselito, tuluyan ang sumiglap ang kanilang galit. Sa loob po namin kasi nagtatrabaho kami para kumita kami para makapagbayad kami ng mga bills namin. Pero yung iba, nagja-jumper tapos di naman nagbabayad ng ayos, nagnanakaw para lang magkaroon ng kuryente. Hindi naman tama yun. Araw-araw din daw silang kakabakaba dahil sa banta ng sunog sa kanilang lugar. Maganda po, nahuli na. Kasi baka pagdating ng araw, mas magkaroon ng sunog, di ba? Ang ilan sa mga nangungupakan kay Joselito, matagal nang natatakot sa ginagawa ng kanilang landlord. Nag-aalala kami. Nangyari nga minsan may nangamoy na dyan. Nangamoy yung wiring tapos pinagtan namin yung bag. Ang alok daw ni Joselito sa kanila noon, 3,000 piso na upa kada buwan kasama na ang kuryente at tubig. Wow! Package deal kumbaga! Ang sabi mo libre tubig, libre kuryente. Kaya nalipat kami rin. Nang makapareham ng Resibo si Joselito, takasan niyang inamin ang pagkakabit niya ng iligal na koneksyon sa linya ng Meralco, pero si Kuya, sinisi pa ang kanyang mga tenant. Sa akin lang, talagang ganyan lang ang buhay. Dahil, siyempre, ganyan na nangyari. Okay. Ano to lagi niyong ginagawa, sir? Hindi, bago lang kasi gawa nung naputulan ako, binaon ako ng dati ng upahan dito eh. Oh. Nangupahan sila, tapos libre kuryente na nga sila, tapos gumamit ng binaon nila ako sa, alam mo ibig sabihin? Utang. Eh yan, naharap ng kontador ko, anong magagawa ko? Makakarap si Joselito sa kasong paglabag sa RA 7832 o Anti-Pilferage Act of 1994. Oras na mapatulayang nagkasala, pwede siyang makulong ng 6 hanggang 10 taon. Given the weight of the evidence against the perpetrator, malamang sa hindi, we have an airtight case. And the violator will most probably face the full extent of the law. And ito may kasamang pagkakakulong, Emil, at maliban yung multa na kailangan bayaran. Kesa i-risk mo yung buhay mo, kawawa naman ang pamilya mo. Ikaw din mismo. Pag nahuli ka, nakulong ka, kawawa ka naman. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng Resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel